Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello everyone! Ako po si Deb. Maayong adlaw, ako si Jiray. Kamo nagtanaw sa New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk Season 3. Ito ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcomes. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Ozone po will help, no? So Right. pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction ng inflammation. Ito yung magsasabi sa katawan natin na, merong problema, merong pamamagaba, merong pang nasira sa katawan. Kada episode among gihatod kaninyo ang mga impormasyon mahitungod sa mga sakit. Pero dili lang ni para sa mga may sakit. Hasta usab kamo nga nagtan-aw mga walay sakit ug dili ganahan magkasakit. Ang nagbigay po sa akin yan, nakasalog talaga yung anak ko na sinabi yung mami, huwag kang umiyak, galing ka. Nagagamot na yan. Sobrang natakot talaga ako. First time sa buong buhay ko na naranasan ko lahat ng ganung laboratory. So natakot ako. Pero nandun din naman yung faith kay God na talagang lahat yun pagdadaanan ko dahil yun yung plano niya at talagang pagdadaanan ko yun. Pero nandyan siya para tulungan ako. Malaki yung possibility na magkaroon ako ng colostomy bag. Nakakabigla din, ano? Lalo na, bata pa yung anak ko. Ang sabi naman ng doktor, kailangan daw operahan ako. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai. Sabi sa akin, Sir, i-admit ka na namin. Sa mga nanonood ngayon sa online at local channel ng CCTN, ako po si Deborah. Mayong adlaw, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga nagtan-aw sa online. Kini si Jiray and you are watching New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk Season 3. Mga taga Visayas at Mindanao at kayong mga nanonood via online, maayong adlaw po sa inyong lahat. At maayong adlaw, Kuya Jiray. Maayong adlaw, Deb. Happy kay ko nga nagkita ta. This is our Season 3. So, Yes. layo na, no? From Season 1, Season 2, glory to God, nakaabot na ng Season 3. And sa mga nagtanaw karon sa mga cable channels sa mga probinsya o dinhi sa CCTN Channel 47, daghang kayong salamat nga inyong giubanan dinhi sa among third season. Okay, Deb, Season 3 na natin. Ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating naituro sa ating mga audience, no? From Season 1, Season 2. Ngayon, Season 3, alam kong mas malaki at mas marami pa tayong dapat pag-uusapan. Episode 1, anong topic natin at sinong kasama ni Doc Rio ngayon? Yes, ang topic po natin today ay pain management. At kasama ni Doc Rio ngayon ang ating physician in charge sa Ozone Med Cebu na si Doc M.I. Aguinaldo. Di na natin patatagalin pa. Magpahiluna na mo din ha. I will turn you over to Doc Rio and Doc M.I. Good day! We are here in our Season 3 sa ating New Start program. With me is Dr. M.I. from Cebu, our resident doctor in Cebu branch. Ayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Salamat po sa pag-introduce sa akin, Doc. Kamusta pa? Mabuti naman. At kamusta din ang Cebu? Ayan po, marami Doc? po tayong patient na natutulungan sa Cebu. At Ayun. nagpapasalamat sa Ozone Med. Ayun, naku maganda at meron tayo another topic and discuss about the pain, no? Yes. Yung nakikita natin sa mga pasyente natin. And dito para malinawan sila, magkaroon ng information of how to do and what to do so that we can a well-informed patient have a very good decision making also later on sa kanilang pagti-treatment. Okay, so very important kasi maintindihan natin bakit nagko-cause ng pain. Kasi usually nakikita natin, Doc, mga cancer patient no? But sometimes may mga patient din na wala namang cancer, nagko-cause din ng mga
ng mga pains, no, sa ating katawan. And basically, we will be starting discussing about the pain, ano? Okay, so basically, ano ba talaga yung pain na to, Doc? Actually, Doc, tama yung sinabi mo kanina. Yung pain talaga ay kahit yung ibang mga pasyente natin, meron ng cancer, na-diagnose na ng cancer o yung mga ibang sakit, pero wala silang nararamdaman, hindi yan sila magpapakonsulta. Magpapakonsulta at magpapatreatment lang yan sila kapag nandun na yung pain. Pag hindi na sila makatulog, hindi na nila nagagampanan yung mga trabaho nila o yung work nila o yung mga ibang activity sa bahay, doon minsan nagsisimula na magpapakonsulta sa atin. So yung pain na question po ninyo, ano ba talaga ang pain? Ito yung parang, kanina sabi ko, parang alarm system ng katawan natin. Ito yung magsasabi sa katawan natin na, oh, merong problema, merong pamamagaba, merong pang nasira sa katawan, merong bang mga irritation sa nerves natin, o iba pa, like kulang sa oxygen yung katawan Talaga, natin. oo. Yun. Right, for example, minsan yung mga diabetic, talaga sumasakit na ulo nila at nagsasabing katawan nila that sugar is going down. Tapos pag meron ng mga may mga pain na dito sa ating mga neuropathy, no? Yes. Parang tinutusok, yun ang explanation, ayun ang mga experience na sinasabi nila, no? Ibig sabihin talagang minsan hindi mo control yung pagbaba at pagtaas ng blood sugar na to. And there are some manifestation like pain, yung pasyente lang ang nakakaramdam. Yes. Kahit po yung sa mga breast cancer po natin na patient, yung mga maliliit pa lang na mga bukol, hindi nila pinapansin yan. Pero pag may mga kumikirot-kirot na, doon na sila parang signal na yun na magpapacheck up lang kasi medyo masakit. Meron na sila. Pero number one, pag kami nakapana silang a little bit, kasi a little bit of may harding o may mga bukol na yun, tenderness. Yes. Ayun ang alarming at paumpisahan na. Kaya nga, importante din na ituturo natin yung self-examination, no? During bath time, hindi lang sa mga babae, pati mga lalaki. Sometimes they have breast cancer too, Yes no? po. Na akala mo gynecomastia, simple gynecomastia na, pero yung pala cancerous din, ano? Kasi yun nga, nagko-cause din ng pain pag kami naiipit na may pressure, no? May pressure dun sa lugar na yon. And even not just the breast, if meron silang dysmenorrhea, the simple dysmenorrhea po natin, monthly meron po silang gano'n, monthly visit. Pero kapag sobra na, medyo matagal na yung pain, doon na sila nagpapacheck up sa kainin nila because of the prolonged and super sakit na dysmenorrhea. So yun, parang isang signal na rin yun na, baka cancer na yun, o baka mayoma na yun sila. You have thought about yung matagal na yung pain na to, no? Anong difference nito? Pag sinabi natin na ngayon lang itong nagkaroon ng pain and then for sometimes sa mga cancer talagang prolonged, chronic na, no? What is the difference between acute and chronic pain? Yung acute po na pain, ayun ay kanina sinabi natin, parang ito ay alarm system na merong nangyayari. Ito yung parang signal or flag natin na, kailangan na tayo magpagamot kasi parang panlaban na yun sa sa katawan natin. Pero pag chronic na, medyo iba na yung usapan. Pag chronic na yung pain, ibig sabihin, hindi na siya alarm system. Na talaga, destruction na. Nasisira na, may sinisira na talaga siya. There is damage already, no? Matagal na yung mga process na inflammation, swelling, destruction. Na hindi nare-resolve. Yes, so that's bad na. Yun. So, talagang iwasan na magkaroon ng inflammation. Sometimes, pagka yung too much swelling, wala na. Talagang swelling na accumulation of the fluid na yun na nandoon. Talagang, minsan naman, nagsiswell, tapos sa umpisa, may pain din pagka pinindot mo, no? Na may tenderness. Yes, no? Yun. So, the acute pain issue ngayon lang. Pero yung chronic, dahil matagal na, no? Like for cancer, talagang matagal na nandun yung pressure ng bukol na yun, kaya nagkukos din ng pain. Yes po, ang chronic pain po ay umaabot ng lalagpas siguro ng mga 3 months yung pain. Yun po, pwede na po nating tawagin na chronic pain. Pag acute yung mga burns, yung mga surgery,
pain from the surgery, yan. Pero yung mga chronic, ito na yung mga lagpas 3 months na meron nang nasisevere na mga nerves, pwede po yung mga chronic na yan. Pwede na nating ma-term as chronic. Yeah. So, at this time talaga pag chronic pain, it affects your mobility. Yes. It affects your the strength also. Hindi na sila makabangon dahil sa sobrang, like for example, yung mga lumbar pain, no? Sometimes may causes nyo na talagang may injury, no? Na nangyari, may trauma na nangyari, o nagkaroon ng aksidente. Or sometimes naman mga meds na for cancer cases, Yes. naabutan na yung bone. Ayan, kaya pati yung energy nila talagang lower down, no? And Yes. dahil sa sobrang sakit, hindi na nakakatulog. Correct. Again, the sleeping pattern are being disturbed in our New Start program, kaya mahalaga mapag-usapan talaga tong pain na to. In particular, kahit na wala po kayong cancer, so that you can prevent getting this pain. Pagka ganong acute, yung ngayon lang, at nare-resolve naman yung by water therapy, by flushing out all of those toxins, no? And then ito ay also challenges sa mga kidney, natin, hindi yung konting kirot. Naalala ko nun sa Amerika, talagang konting kirot lang, nandun ng Tylenol, ibuprofen, inom na kagad sila. Takot na takot sa pain. Alam nyo, that causes also some damages to the kidney function. Kaya yung iba nagkakaroon ng mabilis na kidney failure, no? And then yung too much talaga. Like, too much of taking all of those synthetic medicine that we have prescribing. Pagka inaral niyo po yung literature ng mga pinapainom sa inyo, no, namin, ng mga piniprescribe namin, the pros and cons of using this for a prolonged time also causes some detrimental effect, no, sa kidney natin. Pero Doc, may question ako. Ano ba talaga ang dahilan bakit tayo nagkakaroon ng pain? Yes, ayun. Meron tayong pagdidiscussan niya. Bakit nagkaka-pain? In particular, in a case like ang cancer. So, dito papasok yung yung how to resolve that pain, no, na nagko-cause ng pain, particularly sa mga cancer patients natin. Okay, let's discuss it first. Okay, so sometimes the causes of this pain is there is pressure nga around the tumor area, especially pag ang nerve ay pressurize, no? Or in the case naman ng herniated disc, there is compression of the bone to bone, kaya nagkukos talaga ng pain. So wala nang space para magkaroon ng mobility, yung natin, yung may flexibility, Yes. the flexibility of the joints and the muscles and tissues Tama, also. kasi yung spinal cord natin, lalabas yun sa likod ng natin, mga buto natin. So, pag sobra na or lumagpas na dun sa perimeter yung IV disc natin, may impinge na yung nerves dun sasakit. Kaya nagkakaroon tayo ng mga impingement syndrome, sciatica, so that's mga neuropathy, peripheral neuropathy, Yan. because naiipit yung nerve. Yun nga, yung pinch, yun like, minsan yung hindi mo maitaas, yung frozen shoulder mo, no? Talagang may stiffness and not so relaxed muscles doon, no? Or in your position sa pagtulog. Correct. Kaya nagkakaroon ng nape pain, no? Sa mga cancer naman, kadalasan talaga pagka may mga nerve involvement na, yun na, nagkakos na ng mga pains. Pero talaga. Doc, even hindi pa siya cancer, even mga benign na mga mass, mga bukol pa lang, kahit benign siya, basta sobrang laki na niya at pwede na siyang makakos ng pain kasi naiipit na niya. Oo. Minsan kasi sinasabi nila pag pain, cancer na agad, pwedeng mga benign o mga simpleng bukol lang, basta lumalaki siya at wala nang ibang space kundi iipitin niya yung ugat. Doon pwede po tayo magkaroon ng pain. I remember one time that I have been also, kasi left breast yung tinamaan. It's because the muscle are being pushed back and then there are some nerves in my cartilage, kaya may konting pain, pero tolerable naman. So, once talaga yung tumor na ito, pinabayaan natin at lumaki ng
lumaki. Sometimes inwardly sila Yes. no? Inwardly. Kaya nahihirapan talaga na makagalaw yung mga nerve na yun. Kaya it causes the signal for that patient to really work it out, alamin kung ano na yung extension ng ng tumor nila. Kaya wag po kayo matakot, no? Kailangan alamin natin ano nangyayari sa ating katawan so that we can step by step prevent the further deterioration ng ating body system. So very important dito, kaya ako excited is yung role ng ozone therapy. Correct. Kasi may anti-pain siya no? Kaya I'm very much thankful that we will be able to understand how the role of this ozone therapy could relieve the pain naturally. Yes, correct po. So, Instead of them taking a lot of pain relievers Correct, and correct. di ba? marami pong, sabi nga po ninyo, maraming action yung ozone therapy sa pain na mechanism po. So, kanina nabanggit po ninyo na ang isang cause ng pain ay because of nerve impingement. Yung second naman po ay yung pamamaga or inflammation or swelling. Bakit po kaya nagkakaroon ng pain? Because of the swelling. Yes, oo. Doon nga yung pagpapasok ng may mga blockage Ganun na din. nangyayari, no? May mga nangyayari dun sa mga ligaments, sa mga nerve, especially pag may yung mga pain receptors sa nerve, at natitrigger yan na nagkakaroon ng blockage doon. Kaya with the ozone therapy, doon din natin i-discuss, kasi ang ozone an oxygen molecule. So siguro ito yung pinakamalaking reason why the ozone therapy is very applicable for those who have cancer and with chronic pain. Yes, correct. Okay, so we will be discussing it in a little while in our in our discussion. Medyo mahaba-haba ng konti kasi 5 explanations natin yan so that we can discuss more sa ating pagbabalik sa ating part 2 ng season 3 ng role of the pain in cancer patient in our New Start program. Thank you po, Doc Rio and Doc MI. Babalikan po natin sila in a while. Sa ngayon, Kuya Jure, kwentong ozone med naman tayo. Since ikaw yung nakakapag-interview ng ating mga pasyente at marami ka ng mga narinig na testimony sa kanila, ano yung mga tumatak sa'yo? Actually, Deb, sa buong nag-open tayo ng Ozone Med, 5 years na tayo from Quezon City, we have 50 plus overcomers. So imagine that, higit pa sa 50 ang mga meron tayong kwento, Deb, But all this, isa talaga sa pinaka tumatak sa akin, yung nag-multiple yung kanyang metastasis. Na akala niya 6 months to live na, pero glory to God, this time, ngayon, patapos na ang 2025, magti-2026 pa, buhay pa siya, at patuloy pa siyang bubuhayin ng Panginoon, Deb. Tama ka dyan, Kuya Jure. Ang dami na nating narinig na mga healing testimonies at overcoming journeys na talagang nag-inspire sa ating mga pasyente. Og kamo din nga nagtanaw karon, hatagan pa namo kamo og laing inspirasyon dahil ipapakita natin sa kanila, Deb, ang isang istorya ng isang overseas Filipino worker, isang OFW na talagang doon siya naabutan ng kanyang sakit. At imagine yung reality na sobrang payat niya, butot balat na nang umuwi sa Pilipinas, hirap makabangon. But sa tulong ng ozone therapy natin dito sa Ozone Med, talagang makikita mo yung progress niya, yung transformation sa pagiging bedridden, na ngayon ay bumabalik na sa abroad at nasa abroad siya ngayon na nanonood sa atin. Tutukan natin itong kwentong ito, kaya subaybayan po natin at abangan natin. At ito na talaga, ipapakita na namin ang kwento ng isang OFW, ang aming pasyente mula sa Ozone Med, Quezon City. Nagsimula itong aking sakit ay noong 2018. Nagbakasyon ako dito sa Pilipinas. Nagpa-check up ako dito sa East Avenue. Tapos ang sabi naman ng doktor, kailangan daw operahan ako. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai. So maya-maya, mga 10 minutes, dumating yung nurse sa akin. Sabi sa akin, "Sir, i-admit ka na namin." Nasiyak ako kasi ang ano ko lang,
check up lang eh. So sabi ko, ito, papalaban na yata ako ito. Nakikitaan na nahirapan na siyang umihi, yung magdumi na, until yung nurse mismo nagsabi sa kanyang, ba't hindi siya i-ultrasound? So yun sa ultrasound, ang sabi ng doktor, naoperahan ka na ba before? Yung sabi niya, oo po. Ayun, dun meron na namang mga bukol na nag-recurrent nga after almost 7 years. Ako po si Apolonio Hermoso, na OFW, na nagtatrabaho po ako sa Dubai as a safety officer sa isang oil company. Diagnose po ako ng GIST, gastrointestinal stromal tumor. Nagsimula itong aking sakit ay noong 2018. Nagbakasyon ako dito sa Pilipinas. Nagpa-check up ako dito sa East Avenue. Napasilalim ako sa mga lab test. So, anong nangyari po, binayopsy ako. Binayopsy yung bukol ko. Tapos, ang sabi naman ng doktor, kailangan daw operahan ako. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai. O dumating na ako ng Dubai, nandun ako sa Dubai ngayon, that time, pumunta ako ng clinic. Ni-refer nila man ako sa malaking hospital. Nagpa-schedule ako ng appointment sa malaking hospital. So, maya-maya, mga 10 minutes, dumating yung nurse sa akin. Sabi sa akin, sir, i-admit ka na namin. Nasyak ako kasi ang ko lang, check up lang eh. So, sabi ko, ito, papalaban na yata ako ito. Na-schedule ako ng hospital, ng operation. Dumating yung oras na hindi ako kinabahan. Panginoon, para isusuko ko na sarili ko sa iyo, kung anong bahala, kung ano man ang mangyari sa akin, ikaw na bahala. 4 na oras ako na operahan. So, ang sabi sa akin ng doktor, nung pagka-release sa akin, kailangan ko pumunta sa hospital sa Abu Dhabi. Pagdating doon sa cancer hospital sa Abu Dhabi, naisagawa ko yung PET scan. Sa awa naman ng Diyos, ang PET scan ng result, maganda, clear. So, sabi ko, hindi ko na kailangan magpa-chemo. So, tumagal hanggang sa tumagal ng January 2025. Ito na ang simula. Nakikitaan na nahirapan na siyang umihi, yung magdumi na, until yung nurse mismo nagsabi sa kanyang, ba't hindi siya i-ultrasound? So, yun sa ultrasound, ang sabi ng doktor, naoperahan ka na ba before? Yung sabi niya, oo po. Ayun, dun meron na namang mga bukol na nag-recurrent nga after almost 7 years. Inoperahan ako ng 23, 1 week na-stay ako ng hospital. Nai-release ako ng 1 week. So, 1 week, okay na ako, malakas na ako. Tapos, after 2 to 3 days, nakaramdam ako ng para kakaiba sa sugat ko. Na parang mayroong naglilik. Punta kami ng hospital para linisin yung sugat ko. So, inabot ang 1 week, na ganun pa rin yung leak, yung naglilik yung sugat ko. Bumalik ulit kami doon sa doktor. Dok, ito na. Yung stapler ko, isa-isang nawawala. Itatanggal. So, hindi nagdalawag isip yung doktor. Pinahiga ulit ako doon sa isang room. Tinanggal yung stapler ko. Yung sugat ko na walang pampamanhid. Tinignan ko yung sugat ko. Kasi yung sugat ko, malaki. Ganyan kaba. Tapos, ang buka, ganyan. Kalam, kanal. Ano bang yung leak na yun? Yun yung dumi ko mismo. Hindi tubig yung naglilik. Yung dumi ko, ang naglilik, dumadaan doon sa sugat. In-schedule na naman ako ng operation. Pangalawang operation. Kasi yung aking colostomy bag at saka yung mga drain, andito sa kaliwa. 4 na araw laang, ang pagkita na inoperahan ko sa isang sugat lang. Nilipat na yung aking colostomy bag dito sa kanan. Gumaling na yung sugat, gumaling na. Wala na nag-leak, wala na So, gumaling na ako. Tapos, nakapagpahinga ata ako ng mga 1 month. Ang gusto ng doktor, mapunta muna ako sa oncologist para sumailalim ako sa chemo. Therapy sa chemo. So, pumunta kami ng Dubai. Ang nangyari, humina yung katawan ko. So, nagpa-check up ulit ako sa doktor. So, nakikita niya yung aking kidney, nasisira na. Na umihina yung kidney ko. Sabi niya, kailangan kang ma-confine ulit. Titingnan natin yung kidney. So, pagdating ng
oras na yon, na-confine ako ng 3 days sa hospital, hindi na ako pinalabas. Sabi ng surgeon, kailangan simulan muna ng chemo. So, ang unang ninalis sa akin ay yung malapit sa aking puwet na malaki na yun ang maharang sa aking pagdumi. Yung dalawang tumor malapit sa gallbladder. Sabi ng doktor, ang magtatanggal lang dyan sa bukol mo ay chemo. 10 days na nakikimo ako, wala akong nararamdaman. 10 days lang. 10 days. Normal ang pagkain ko, normal ang katawan ko. Ang problema ito na, 11 days, doon nagsimula yung nagsusuka ako. Pero nakakalakad pa naman ako. 1 week, dire-diretso ang trabaho ko. Kumina yung katawan ko, parang hindi ko na kaya. Pero pumapasok pa rin ako. Pero hindi na ako halos makahakbang. Hindi na ako makalakad. Sinusundo ako sa parking, ihahatid ako sa opisina. Ganon, pag-uwi, ganon din. Hindi ko na nagampanan yun. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala. Tagang wala na. Nakahiga na lang ako. Dumating yung araw sa akin na hindi ko na kaya yung sarili ko. Ay nako, sumakit ang likod niya, nagpapamassage, suka, yun nga, sinok 24 hours, binigyan na rin siya ng gamot, may oral chemo, may mga antibiotic, continuous lang kami doon sa mga gamot niya. Sabi nung auntie niya, nakita niya, ba't parang dapat lumalakas siya, pero parang humihina. So nag-decide yung auntie niya na, iuwi na kasi kung ano mang mangyari, nasa Pinas na, mas mahirap kung nandito pa tayo sa UAE. Nandito na ako sa Pilipinas. So, ito namang aking manager, bago pa kami umalis ng UAE, bago dito, nung medyo malakas-lakas pa ako, nasabihan itong ozone. Subukan ninyo ron sa ozone. Yun na, sige, sabi okay lang. Pumunta kami dito sa ozone, nagpamasortisyon kami. Sa isang linggo, dalawang session na kami. Parang inabot ang isang buwan. Nagbago na yung yung katawan ko. Nakalakad ako, sabi ko, sa tulong ng Panginoon, pinalakad ako. Isang buwan lang yun. Pinalakad ako, Tapos yung yung pagkain ko, talagang hindi kain, lamon. Kung anong nasa hapagkainan, ubusin ko yan. Sabi ko himala talaga. Dahil nga sa ginamit ng Panginoon ng ozone, pinalakas ako, binalik ako sa normal na kondisyon, nakakalakad na ako, nakakapapasyal na ako, na wala akong tungkod. Ginamit ng Panginoon ng ozone para ibalik ako sa normal na kondisyon. Napakalaki ng nagawa ng ozone sa kanyang health. Na talagang hindi mo akalain na from 37 kilo, 55 na siya ngayon. Talagang maraming salamat sa iyo, aking asawa, dahil sa tiyaga at pasensya sa mga na aking nagawa na alam mo naman yun, noon ako nasa hospital ako. Talagang hindi mo ako iniwan. Sa hirap ako sa ginawa, talagang hindi mo ako iniwan. Hanggang sa bumalik ulit tayo sa ating sitwasyon na maayos, nandiyan ka pa rin. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. Ini-encourage ko po yung may mga karamdaman, o kahit wala pong karamdaman, pumunta po kayo dito sa ozone. Talagang masasabi ko po, napakalaki po ng naging pagbabago ng aking asawa. Na simula na siya ay nag-ozone therapy. Nire-recommend ako po sa inyo na kung maaari po na itry nyo pong magpa-ozone at napakalaki pong epekto sa inyong kalusugan. We're back here in our Season 3 for our topic in New Start program, the anti-pain and the role of ozone therapy in removing this pain in our cancer patient. Na hindi lang po ito for cancer and
for those who have been experiencing also some acute pains, no? Okay, so let's start again, ano, Doc MI. Kanina pinag-usapan natin yung mga causes ng pain na to, no? At sige, tuloy natin yung pangalawang part, no, na mga causes. So kanina na-discuss na po natin, Doc, ay ang isang cause ng inflammation ay pamamaga. Pangalawa naman ay yung pag naiipit yung mga nerves natin, pwede rin yun makakause ng pain. Ang pangatlo na pwedeng dahilan bakit tayo nakakause ng pain ay kulang sa oxygen. Bakit po kaya nagkakaroon ng pain kapag kulang sa oxygen? Yun, pag kulang sa oxygen, talagang ang bawat cells kasi natin talagang kailangan yan no? Yan ang pinakang important element na kanyang ina-uptake, no? Nabubuhay ating, tayo ano. sa oxygen. Oo, we cannot live without the oxygen. We can live, sabi nga ganun ng sayings you can live in 30 days without water and food, but not with oxygen. It's a matter of seconds. Talagang ano yan. Magda-damage lahat. Oo, yeah, the oxygen uptake. So, hindi ka nga lang paghinga sasakit na talaga ulo mo Experimentin mo yun, hindi ka umiga. Ilang seconds lang. Sasakit talaga ulo mo. Okay, so yung yun. ano po kasi yung oxygen natin, dinadala ito sa pamamagitan ng dugo. Kaya din po yung ozone therapy natin ay ang primary mode of way natin ay through sa dugo rin natin. Yes, through the infusion. Yes, correct. So, ang pain, nangyayari dahil kulang sa oxygen. Nagkakaroon ng hypoxia. Nagkukulang ang oxygen sa mga cells na pinupuntahan ng dugo. Kaya nasisira sila. Nadadestroy sila, namamatay sila. Kaya yun ang isang cause. Pag nasira, syempre, wala nang function, wala nang action yung cells na yun. So nakakaroon na siya ng pain. Tama po ba? So he's also emitting some toxic effect from those damages. Yes. And that we call the free radicals. So what does this inflammation do is that to neutralize the free radicals that is being formed during that time na pagka talagang nauubusan na ng oxygen ang bawat cells and tissues and even the organ itself. Correct. Okay? And also, kapag nasisira na yung cells natin, nagkakaroon tayo ng accumulation of lactic acid. So, nagkakaroon ng acidosis. So, yun, mas lalo tayo nagkakaroon ng pain, destructions, lalo. Parang mas lalong nagkakaroon ng malaking cycle of destruction sa katawan. Yan, yung acidotic, talagang mahapdi, irritating. Pag sinabi nating acid talaga. Ayun, kaya medyo stiff yung mga muscles, no? And then, wag na-infuse natin ng oxygen na yan, yung ozone, ayun, nagkakos ng relaxation. Maayos na yung pH, Yes, maayos na yung yes. cells natin, nawawala na yung acid or yung lactic acid na accumulations. So, nawawala na yung pain natin. Okay. Sometimes there are natural form of painkillers also. Like, we do laughter. Sabi nga ganun sa proverb, laughter is as good as medicine. So you make yourself happy all the time. And you're releasing a happy hormone. What do you call that happy hormone na nga? Endorphins. Endorphins. Yes. Ayan, medyo talagang masaya ka. Hindi mo inaalanta na sabi nga ganun nakaka-adapt ka kaagad. Your body is very adaptable to any situation. May it be traumatic or parang Pilipino, isa sa natin niya katangian. Bilis natin mag-adapt. And resilient, no? Yung matibay ang ating in spite of the many traumas or situation in our lives, we can still show our smile. Kaya nga po, in-implement natin sa Ozone Med Clinic natin na not just the ozone therapy but yung kabuuan ng tao. Kaya meron tayong New Start program. Kasama doon yung yung impact ng buhay natin, yung positive outlook natin. Kasi because of your story, nasabi niyo po doon sa story po ninyo na meron kayong
yung tumatawa kayo sa isang room. Oo. Every day, meron kayong Yeah. nagpa-practice kayo. Pwede mo bang ikwento yun? Ano nangyari? Ang ganda, no? Kasi you just held your hands in your diaphragm, and then you just do the ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho, and then you are releasing the carbon dioxide already. Tama, nahawa na nga po ako Oo. sa inyo. Tumawa Kaya na. lang, sabi ko nga, wag mong gawin na solo ka lang at baka mapagbintangan ka. Kaya mas maganda yung group kayo. Or try to find a theater na wherein you can all together view as na medyo masayang mga movie, no? Especially kung ikaw ay nakakaranas na ng sakit mo, wag na yung madrama. Kaya hanapin natin yung mga masasaya. Comedy. Comedy, yan. Talaga, part ng ano natin doon sa temperament that every day we should be happy, not moody, not irritable. Sometimes hindi natin masisi din, kasi pagka talagang masakit, irritable lang ang ang pasyente. No? And if you have that condition or you're concerned sa inyong health, talagang babagsak talaga yung Ang dami nga nakasalalay pa rin doon no? Like for example, katulad ng mga elderly natin, talagang sumasama yung kanilang anxiousness, no? Emotionally, may pain din sila. Hindi man nakikita sa labas, talagang in the mind, nag-iisip din sila, paano na, no? Ayaw naman nilang paalaga o kasi may mga kanya-kanya na yung mga anak nila, no? But sometimes because we are very close yung culture natin, that we take care of our elderly, we take care of our loved ones, yung mga oldest natin, no? Kaya sa atin parang lang yun, talagang we give out everything that we show our love for them. And that is also an increasing support, no, for them to go on with this life in spite na na-diagnose ka na. Tama, correct. Kaya ito yung isang way para tumaas yung mga endorphins natin. Kaya talagang bilib ako sa Ozone Med Wellness Clinic kasi tinuturo rin natin on how tapos binabantayan din natin sila. Every single day dapat meron sa journal nila na ano bang nararamdaman mo, ano yung emotion mo that day para kapag-pray natin sila, ma-encourage natin sila para tumaas yung endorphins. Maliban doon, pati yung mga mga activities natin. Minsan, doktora, pag nagkakaroon tayo ng exercise, napansin niyo po ba, pag laging nasa loob ng bahay, mas lalo tayong malungkot. Malungkot. Hinihila ng kama pag lagi tayong nakahiga. Bumababa kasi yung mga endorphins. Pero pag i-encourage natin to go out, exercise, go with friends and families, mas lalo silang Especially when you expose yourself to the sun, yung morning sun. It releases your good hormones, your happy hormones, so that talagang happy ka, jolly ka, no matter what is happening dun. And then fill in mo talaga with the Word of God. Tama. Kasi when you declare, yung mga sinishare po namin doon sa a declaration of what is you are saying is yun ang sabi ni Lord doon sa Numbers. Lagi ko pinapaalala dito sa mga pasyente. Pakibasa nga po yung Numbers 14, 26 to 28. Doon po yung senaryo na kasi ang mga Israelite complain. Oo, lagi sila nagko-complain kay Moses. Ba't walang tubig? Balik na lang tayo sa Egypt. Walang tubig. Tsaka walang pagkain. Nandito tayo sa disyerto. Ganyan. Lagi complain. Okay? Nadidinig na lahat ng Lord mga sinasalita natin. Kung tayo ay taong laging mapag-complain, kung ano daw ang sinasabi mo, yun ang nadinig ni Lord. No, sa Numbers 14, 26, 27, 28. What I heard you say, I will do it. Anong gusto natin mangyari? Di ba? Gusto natin gumaling. Yes. No? Maalis yung pain na to. Kaya ang total and continuous declaration natin ng healing and by the Word of God and declaring it that is happening kahit na hindi po pa nakikita. Okay? You choose to believe. We claim it. We choose to have faith that you will be healed because the promise is true. Amen. No, 'di ba? Kaya napakahalaga po talaga yung interaction din. I'm so thankful na
kung nakita nyo po yun, yung comfort na yun, na pagpunta po ninyo talaga sa Ozone Med, we see to it na kayo po ay comforted at na-alleviate man lang natin, ano, paglabas ninyo, na-alleviate yung mga pains na yan. Laking pasasalamat din natin ng pagbabalik ng pasasalamat una sa Panginoon na binigay niya po yung modality na to, yung tool na to ngayon, available na sa Philippines. So, i-recap natin ngayon, Doc, kung bakit tayo nagkakaroon ng we're so very confident una kay Lord na inintroduce niya sa atin itong tool na to, and we're discussing the role of the ozone therapy in removing the pain, no? In alleviating and easing the pain of all of our patient that is nagkakaroon ng ganitong pakiramdam. Okay? So, sige, i-summarize natin. So, ano nga ulit, doktora, yung mga nakaka-cause ng pain? Una, inflammation o pamamaga. Yes, pamamaga. Pangalawa, naiipit yung mga nerves. Pangatlo, nagkukulang ng oxygen or hypoxia tinatawag. Pang-apat, ay yung sinabi po natin, yung mga natural painkiller sa katawan or yung happy hormone sa tinatawag, bumababa. So, meron pa po ba kayong idadagdag na dahilan ng bakit nagkakaroon tayo ng pain? May iba pa bang mechanism of action? Yun, yung mga you talk about the natural painkillers, yun yung pag-release ng mga happy hormones. Again, also the ozone therapy, the oxygen molecule per se, no? Remember, the ozone therapy has 3 activated oxygen atom. Hindi lang siya dalawa. Ito yung natural air natin na 2 atom molecule, no? And in water, there is also oxygen. That's why I told you na pagka ganung mag-pain, mag-water therapy ka. Especially kung if challenge mo yung kidney mo to emit, to release all of those toxic na nag-accumulate na sa system mo. Correct. Okay? Sometimes kasi pag kulang tayo sa pain, talagang sa water, no? Kulang tayo sa water, ay talagang andyan na, dumadating na yung pain, no? Pero pagka hydrated ka, mabilis din yung pag-release ng mga toxic effect na yun. So, doon pumapasok yung yung action ng ozone therapy. So, the oxygen utilization, yung sinasabi natin, pag kulang sa oxygen and cells, it triggers the pain receptor to produce may terminology tayo, yung mga cytokines, yung mga pro-inflammatory enzymes na nag-a-accumulate yan at natitrigger yan pagka talagang lack of oxygen. So, pag uminom ka ng tubig, may oxygen yun, talagang inom ka ng tubig also. And with the ozone therapy by infusion, the oxygen, the blood carries that oxygen to the different areas. Correct. Yun ang pathway natin, no? So that yung energy level mo, because of the uptake ng oxygen utilization, nagamit ng cells mo yung oxygen, then energetic ka. Then you can move around. Then yung mga contracted muscles and tissue mo, yung medyo masikip, parang constricted siya, begins to relax. And talagang parang comfortable lang siya. And even yung sleeping pattern, no? Sleeping pattern, maaayos din yung hindi ka yung laging anxious na hindi mo malaman, isip ka ng isip, wala namang iniisip, mga ganon. Hindi makatulog. Yeah, hindi makatulog. Another, natin dyan is the more oxygenation na ginagawa mo sa blood, the best ang result nito. Correct. Madagdag ko lang, Doktora, regarding dun sa energy na sinabi mo, yung ozone therapy din kasi, di ba yung meron tayong isang part ng cell which is the mitochondria or the powerhouse of the cell. Siya yung magko-convert ng oxygen natin to ATP or this is the energy or the fuel ng cell natin. So, if mag-i-infuse tayo ng ozone therapy, maraming i-convert na energy, na ATP or adenosine triphosphate, yung mitochondria natin. Thus, magkakaroon tayo ng mas magandang energy, mas malakas na energy. Yes, that's the reason why
frequency and the interval ng infusion and therapy na to is very important. That's why we are really explaining to our patient the plan of treatment for them. Yes. Individually, iba-iba po yung adaptation natin, ano? Iba-iba po yung pagpo-process ng katawan natin. Some patient talagang mabagal. There are a lot of factors. That's why we are iniisa-isa namin yung mga checklist na to, no? Yung pagkain nila, no? Yung pag-exercise nila, yung mobility nila, yung paglilinis ng ating GIT, no? Very important 'yan. Kung ikaw ay 1 linggo na o 3 araw na at hindi nakakadumi, talagang problema din 'yon. Masakit din ang tiyan mo. Hindi mailabas di ba? There is a problem, there is obstruction, or baka talagang may nakabara na doon sa colon mo. Alam niyo ba, ang daming method ng delivery talaga ng ozone therapy. And one of those is talagang yung rectal insufflation natin, ano? And through this is a systemic. Pag sinabi natin systemic, Doc, di ba? All over the body. Kasi it can penetrate every wall, every tissues, and even the bone. Talagang parang lusot-lusutan siya yung wall na yon. Akala natin hindi dahil solid siya yung bone, ano? But because of the permeability, yan ang inaano natin sa chemistry natin. Oo, permeability, because of this blood flow, the permeability of the oxygen molecule could penetrate every bone cells, no? Correct. At talagang wala siyang especially sa brain natin. Ang daming talagang mga vascular yan. And also, madagdag ko lang, Doktora, yung ozone therapy kasi ay nakaka-generate ng mga cells. So, kasama na doon yung angiogenesis na tinatawag. Yeah. Nadadagdagan ng mga ugat-ugat. So, pag nagkakaroon ng mga microcirculation, mas maraming oxygen na lalo, yung pupunta doon sa mga cells natin. So, mas malesen yung pain, mas gaganda yung repair, so, and other effects of the ozone therapy. Okay. And also yung warmthness, no? Pagka talagang mo, like you sa ear insufflation na experience nila, medyo warm yung talagang ozone na ozone yun. But we don't smell it, we don't inhale it, and that's very toxic pag in-inhale po ninyo ang ozone therapy. That's the reason why the very important and it's very safe once it is used for infusion in the blood mismo. Kasi pagka kineri yan ng red blood cells ay talagang didiretso yan papunta doon sa mga area na lack of oxygen. So, tingnan nyo, talagang super miracle and supercharged molecule ang ating ating ozone therapy. Again, doon sa mga joint naman, bakit nagkakaroon ng pain yan? Yung mga arthritis, we do the prolozone procedure also in our clinic, no? Kasi this is we use also a specialized solution before we inject the ozone medical gas, no? That also improve with this the prolozone solution simulates the molecules of the body fluid, no, na may added tayo mga na inilagay din na ozone molecule doon in a certain concentration to alleviate yung pain na yun. Makwento ko lang, Doc, meron kaming recent na patient. She's from Australia and siya, triathlete. Wow, So, triathlete, athletic. 60-year-old na Wow, female. how ako I can run, I can still walk, I'm 64 now. Wow. Tapos, meron siyang chronic pain sa kanyang hip joint. And then, sabi nga po ninyo, with prolozone or injection ng ozone therapy, infusion of the ozone therapy, doon sa joint directly, isang treatment pala, sabi niya, na-relieve talaga siya. So, may plan pa kasi talaga siya to go with, merong malaking event. So, ngayon, nag-join siya. Other than the joint, it also relaxes kasi the muscle na nandun yung insertion and origin, yung kinakabitan ng mga muscles doon sa joint. Minsan, medyo nagiging stiff. Minsan, nagiging inflamed yun. Minsan, may mga cramps yun. And
accumulation of substance P na tinatawag. Kung naalala nyo yun, substance P is the pain molecule na nag-accumulate maliban sa lactic acid kapag sobrang injury na ng mga muscles natin. So, yun, nakakatulong yun na mawala. And so, there is a tissue repair. Yes. Kaya nga yung big R's, 5 R's natin sinasabi sa ozone therapy, no? There is regeneration, there is repair, there is rejuvenation, there is reduction of the pain, no? Talagang it reduces the pain, and an anti-aging also. Kaya rejuvenation pa rin. Dahil talagang gaganda ka. Correct. Walang wrinkles. Yan. Without surgery. Although we are both cosmetic surgeon. By the way, we're both cosmetic surgeon. We do facelift and nose lift and everything, you know. But with ozone, plus of course, the ozone therapy makes your skin looks younger. Yan. So, And very tight. and yan. firm. So, maliban po sa kanina nabanggit nyo na autohemotherapy, yung kukuha tayo ng mag-infuse tayo Blood. ng ozone sa blood. Second, yung nabanggit nyo rin kanina, yung rectal insufflation. Oo, Ayan. malaking tulong din yan. And Systemic then yan. the next ay mag-i-infuse naman tayo ng ozone sa mga joints. That's Yes, prolozone. Other way pa po para ma-treat natin yung mga pain sa katawan ng mga patient natin. Meron pa po ba? Like, pwede po ba yung mga topical natin? Okay, we are Yung mga also wands natin. wanted to have the lessening of the pain and also a needleless naman ito, needleless of introduction of the ozone in the body pores. And we call it the ozone hypothermic. Okay, hypothermic pod. We have the hypothermic pod that is wherein the ozone molecules infusion is very quick. Hindi mabilis ang pagpasok ng ozone molecules sa nito. Kaya yung mga hindi makawalk, even yung mga arthritic legs na yon na hindi makawalk, marirelax yun at magkakaroon ng introduction of the ozone molecule through the hyperthermic pad. How is it? Kasi when you apply the heat, it open up the spores, no? And then the infusion of the ozone molecule into the body system, hindi naman open yun hanggang lang yun, leeg lang siya. So, it opens your body, and so with the ozone infusion, mabilis na pumapasok yung oxygen ozone molecule sa katawan ng tao. Yes. And also, meron po tayong mga patients na merong mga wounds sa breast natin na open. If nag-i-infuse pa tayo through the wound bagging, nawawala. Oh, yes, definitely. Wala din pain yun, no? Nakakaalis din pagka nag-wound bagging tayo. Okay, so that's it. There are a lot of things to know and understand. And if you have some more inquiries and suggested topics na gusto po ninyo, you can send us through our email. And syempre, ngayon ay Doc MI, no? Talagang bumati ka at imbitahan natin ng mga Kabisayaan and even Mindanao and sa season na ito, no? Ayan, ini-invite ko po kayo mga fellow taga Visayas area. In-invite ko po kayo sa Ozone Med Wellness Clinic, sa ating clinic sa BPI Corporate Center sa 12th floor po tayo located. Malapit po ito sa Ayala sa Cebu Business Park. So you can look at the screen sa below para makita po natin yung kabuuang info. Thank you, Dr. MI. Magkita-kita po tayo dyan sa Cebu sa next natin, pagbisita po dyan sa lugar ninyo. And see you on our next episode. God bless! Daghang salamat, Doc MI and Doc Rio. At sa inyong mga nagsubaybay ngayon dito sa New Start, umaasa kami na marami din kayong natutunan sa topic natin today. O kamo nga nagtanaw karon ani nga episode, i-share ninyo sa inyong mga kailang nga naigibati nga sakit, especially kung pain ang ilang problema ang giatubang karon. O syempre, gusto namo nga makatabang ninyo busa, i-scan kining QR code nga inyong nakita karon sa inyong mga screen, sa inyong pagtanaw sa YouTube o dinhi sa Facebook o sa inyong mga TV screens. I-scan ninyo kay kamo among hatagan og special discount og privileges sa among mga branches sa Ozone Med Cebu
Ozone Med Davao o sa Ozone Med Bacolod City. To know more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic, or our website, www.ozonemedclinic.com. Follow us po in all of our social media accounts sa Instagram at sa TikTok. This is Deborah. Daghang salamat sa inyong pagtutok ani nga episode ug magkita-kita ta sa sunod pa namo nga mga gitaganan ninyong mga episode kahibaw mi nga dako nig maitabang ninyo. Magkita-kita ta sa sunod nga episode ug maghinaot mi nga kami magpabilin nga blessing sa inyong mga kinabuhi busa padayon mo sa pagtutok ug pagsubaybay sa among New Start program dinhi sa CCTN Channel 47 ug sa inyong mga cable channels dinha sa inyong mga probinsya. Ako si Juray ug kamo nagtan-aw sa New Start Ozone Med Health and Wellness Talk Season 3. Atangi next week. Let's talk about naman yung ano yung mga measurement natin. Kasi in our generation now, we can talk about how can we measure the longevity or the lifespan of a person. Ngayon, nalalaman din natin yung longevity ng person by the measurement of epigenetic testing. Those people po who are living long, mga 100 years old centenarians, nagsasaka pa yan, nagtatanim, nagpupukpok, karpintero, whatever, Dok. Kaya grabe ang kanilang muscle strength because what we eat, we become. And monitoring all those factors na tinuturo natin sa ating programa, napakalaking factor ito. Ang telomere mo is shorter, so meaning shorter ang lifespan mo. Pag longer is you have a longer lifespan. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Ug ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. Pasko sa Subo atong sa ulo.